Yung mahal na anak na si Jesus na siyang naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Handa na bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. Amen. Ang lahat ng handa na pumalakpak sa ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. Handa na ba kayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. At mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Narito ang puso ko, Naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghahangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghahangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Bintig nito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Amen! Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan. Amen. Bigay po natin ang the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Amen. At kayo ba'y handa ng sumayaw? Amen. At magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Ang Panginoon ay ating aawitan ng awiting makalangit. Amen. Amen. Woo! Praise the Lord! Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kaming lahat
Sabay-sabay ang kamay na iwagay-wag, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan, sa Kanya ang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagay-wag, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagay-wag, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagay-wag, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Amen. Amen. Tagumpay ba tayong lahat, mga kapatid? Amen. Amen. Sapagkat sa oras na ito, ating mga kahilingan ay answered prayer. Amen. Amen. At sa oras pong ito, mga kapatid, taas po natin ating mga kamay at patuloy po natin papurin ating Panginoon. Sa presensya mo, buhay na tamo. Tunay ang pangako mo, Panginoon. Diyos, kay buti mo. Diyos, kay buti mo, buhay ka totoo. Ikaw ang aming kublihan, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Pagsamba ay alay sa iyo, aming Panginoon. Iaalay buhay naming taglay. Sa presensya mo, buhay na
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts of her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. To the years you made it clear that the time of Christ was near, that the people could not see what Messiah would be. Now your words contain the plan, they just could not understand. We must know some work must done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age are still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos na lumilingap sa bawat isa po sa amin. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristong aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng araw na ito na kami po'y muling nagkakatipon sa dako nito upang ikaw ay papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tapat ka sa iyong pangako, dakilang El Shaddai, at aming dalangin na ang bawat pangako mo, O Diyos, na aming natutunghayan dito sa Biblia, O Diyos, dalangin po namin, pangako Ama na patuloy mo pong iparanas po sa amin.
At higit sa lahat, aming dalangin, O Diyos, ang iyong pangako na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ang iyong pagsasama ngayon sa aming pagtitipon at dalangin namin dakilang El Shaddai sa ngalan ng Panginoong Hesus. Dinggin mo ang aming mga dalangin sa dako po na ito at ipagkalugnawa sa bawat isa. Ikaw lamang ang Diyos na makakagawa ng lahat po ito at buong puso namin, Ama, na pinananaligan sa sandali pong ito, ipagkakalob mo sa amin ang aming kahilingan at ang aming taus-pusong papurit pasasalamat ay aming ibinabalik sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Bakit ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong umaw sa pagsuyo. Bakit ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmaharap tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Purihin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa aklat ni Joshua, Kabanata ay 1. Talata po ay 1 hanggang sa susunod na talata. Sa aklat po ni Josue, Kabanata po ay 1 at ang sabi po, pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue, na anak ni Nun, dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ipinagkaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maaabot. Ito ang magiging hangganan ninyo: sa hilaga ang bundok ng Libano, sa timog ang ilang, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Hindi ka matatalo ni numan habang ikaw nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon sa salita niya na hatid po sa atin sa umaga pong ito. Ang Diyos na may akda nito ay Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago,
na anuman ang kanyang sinabi ay gagawin niya, anuman ang kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Amen? At ang lahat dito na sinaad ng ating Panginoong Hesus, hindi lang po ito ay nais niyang maranasan noon ng bayang Israel, kundi maging sa lahat ng mananampalataya sa panahon ito na nanalig sa ating Panginoong Kristo, ang salita na to ay buhay at nais ng Diyos maranasan natin lahat. Amen? Sinong nananalig na ito'y gagawin ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Ang lahat ng naniniwalang gagawin ito ng Diyos sa buhay niya, pwede nang maupo. Purihin po natin ang Panginoong Hesukristo. Muli po, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Ang sabi po dito sa binasa po natin, si Moises ay lingkod ng Diyos. Sabi niya, namatay na ang lingkod kong si Moises. Amen. Kaya nung sandali na yan ay hinirang ng Diyos, kapalit ni Moises ay walang iba nung sandali na yan, kundi si Joshua o si Josue na lingkod o kanang kamay ni Moises nung si Moises ay nabubuhay pa. Si Moises po ay siyang tagapanguna na ginamit ng Diyos para maging tagapanguna sa bayang Israel para sila ay ilabas ng Diyos sa Ehipto. Inilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ni Moises. Gumamit ang Diyos ng tao na kung saan ay magiging gabay nila para na yung plano ng Diyos na pagpapalaya at paglabas sa kanila sa Ehipto ay magkaroon ng katuparan sa kanilang buhay. Ito ang mission po ni Moises, ilabas po sila doon. Amen? Pangalawa po, ay nung mamatay na si Moises po, alam natin si Moises ay hindi nakarating pa sa lupang pangako. Amen? Namatay siyang hindi siya nakarating sa lupang pangako dahil ang mission niya lang ilabas ang bayang Israel sa Ehipto. At matapos po mailabas, ang nagdala po sa kanila sa lupang pangako si Yahweh, at ang tanging ginamit na naman ni Yahweh para makarating sila sa lupang pangako ay si Josue o ang lingkod niyang si Joshua. Ito yung ginamit ng Panginoon, humirang na naman po siya ng lingkod para napangunahan ang bayang Israel patungo doon sa lupang ipinangako ng Diyos na kung saan doon nakalaan ang mga pagpapalang ipinangako sa kanila ng ating Panginoon na buhat sa pagiging alipin nila sa Ehipto at buhat sa kahirapan na kanilang nararanasan sa bayan po ng Ehipto po, nais ng Diyos dalhin sila sa isang lugar na kung saan ang mararanasan na naman nila ay ang pagpapala, kaginhawaan na kaloob na buhay na kaginhawaan, isang buhay na ganap at kasiya-siya na tanging ang Diyos ang magkakaloob sa kanila. At yung biyaya na yan na nilaan sa kanila ng Diyos, hindi lang yan para sa kanila, kundi maging sa panahon nito, ang lahat ng iyan ay nakalaan din para po sa atin. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangako po ng Diyos kay Josue, nung siya'y hirangin po ng Diyos maging kapalit po ni Moises para pangunahan ang bayang Israel patungo sa lupang pangako, ang pangako po ng Diyos sa kanya ay, saan man kayo makarating, bawat lugar na inyong mararating, ibibigay ko sa inyo. Pangalawa, hindi ka matatalo habang ikaw ay nabubuhay. Ang ganda niyan. Tiyak na tagumpay po iyan. Hindi ka biguan, amen, hindi pagkasira, amen, kundi tiyak na tagumpay ang ipinapangako po ng Diyos sa lingkod niyang ito. At ang isang pangako pa ay sasamahan kita at hindi kita pababayaan. Amen? Sasamahan kita. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabi po na lahat ng lugar, lupain na inyong marating ay ibibigay ko sa inyo, ito po ay ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus, ang mga lugar na yan, kayo ang magmamay-ari. Amen? Kayo ang maghahari sa lugar na yan, ang angkan mo, ang angkan ng Israel, ang siyang maghahari sa bawat lugar na inyong pupuntahan. Magiging pagmamay-ari nyo yan, lahat ng maabot ng inyong mga paa, ang sabi po ay magiging inyo.
magiging pagmamay-ari ninyo. Nasa isang bahagi po ng sulat po sa aklat ng Genesis, Kabanata 13, talata 15, minsan sinabi ng Diyos kay Abraham, ang sabi niya, Abraham, iikot mo yung iyong paningin. Sabi niya, iikot mo sa lahat ng dako ang iyong paningin. Kung saan aabot ang iyong paningin, lahat iyan ay ibibigay ko sa iyo. Amen? Nakukuha niyo po na kapag sinabi po ng Diyos ang bawat lugar na yan na inyong marating, ibibigay ko sa inyo, sa bawat lugar na kanilang marating, may nakalaang pagpapala ang Diyos. Amen? Ang lugar na yan ay magiging pagpapala para sa inyo. Nais niyo ba na kahit saan kayo makarating, ay may pagpapala na inilaan sa inyo ang Diyos? Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Hallelujah! Hindi kayo dadalhin ng Diyos sa lugar nito kung wala siyang pagpapalang nakalaan sa inyo sa lugar po nito. Amen? Na kinakailangan lang ay malaman natin kung paano natin makakamtan ang mga pagpapalang iyan na inilaan niya sa atin sa lugar na ito na kanyang pinagdalhan po sa atin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, pagpapala sa iyo ang Hong Kong. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, ang sabi po dyan ay, hindi ka matatalo ni numan. Ang sarap po ng salitang, hindi ka matatalo ni numan. Alam po natin na sandali na yan, walang pwedeng puminsala sa kanilang buhay. Amen? Walang pwedeng na sumira po sa buhay ng mga taong ito, sapagkat ang sabi po ng Diyos ay magtatagumpay ka. Amen? Habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka matatalo ni numan. Hindi ka pwedeng alipinin ng sino paman. Amen? Bagkos ang sabi po dyan ni Yahweh, maghahari kayo. Amen? Kayo ang maghahari sa bawat lugar na inyong pupuntahan. Anumang pagsubok ang inyong daraanan, anumang mga suliranin ang maari ninyong harapin, ang sabi po, walang suliranin na pwedeng maglugmok sa inyo. Amen? Walang suliranin na pwedeng sumira ng buhay nyo, bagkus tinitiyak ni Yahweh ang lahat ng iyan, anumang pagsubok ay tiyak mapagtatagumpayan ninyo. Sinong gustong maging matagumpay ang buhay? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo pong pangako po diyan ni Yahweh po ay sasamahan ko kayo. Ito yung tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya, hindi kung anong meron sa isang lugar na pagpapala na inilaan po ang Diyos. Ang tunay na biyaya, hindi po yung ikaw po ay magtatagumpay. Bagkus ang tunay na biyaya ay ang pagsasama ng Diyos. Kasi ang lahat ng iyan ay wala iyan, hindi magaganap iyan sa buhay po natin kung wala ang pagsasama ng Diyos sa atin. Amen? Kaya ang lugar na itong pinagdalhan sa inyo ng Diyos, tiyak magiging pagpapala ito sa inyo kung sa lugar na ito, ang Diyos ang iyong kasama. Amen? Kung ang Diyos ang siya nating kasama sa lugar po nito, tiyak na ang lugar na to ay maging lubos na pagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen. Sa tanong mo sa katabi mo, sister, alam mo ba kung sinong kasama mo rito? Sino kasama niya? Si Lord. Tiyakin mong si Lord ang kasama natin, ha? Kasi kapag kay Lord tayo nanganganlong, ang sabi ni Lord, tiyak magtatagumpay ka. Hindi ka matatalo ni numan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo at ang sabi ng Panginoon dito po, hindi kita pababayaan. Ngayon po, itong mission na ito ni Joshua o ni Josue, mga kapatid, yung mission na ito na sinabi ng Panginoon, pangunahan mo ang bayang Israel patungo po sa lupang pangako. Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, gusto mo rin ba magkaroon ng ganitong misyon? Gusto mo rin bang hirangin ka ng Diyos para tagapanguna
Sinong gustong hirangin siya ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, hinirang ka talaga ng Diyos. Amen. Di po ba? Sa ayaw mo at sa gusto. Amen. Hinirang ka ng ating Diyos. Di ba sabi ni Father, tayong lahat na binyagan, tinanggap natin ang biyaya, amen, ng pagiging pari, pagiging hari, pagiging propeta. Amen. Taglay po natin iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Lahat iyan ay pangako ng Diyos na ibibigay ng Diyos sa mga inapo ni Abraham. Amen? Na yung mga lupain na yan, lahat na yan na marating nila, sabi po diyan ni Yahweh, nakalaan lahat iyan sa mga inapo ni Abraham. Tatamasain po ninyo lahat iyan. Amen? Nang buhat sa angkan ni Abraham. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, may sinasabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 2 o kabanata po ay 4 at talata po ay 8. Pakinggan po natin ito. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Narinig niyo po iyon? Ang sabi po ng Panginoon kay Josue, lahat ng marating nyo, inyo lahat iyan. Dito ngayon, may kausap ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng kausap ng Panginoong Jesus, nakikita mo ba yung kaharian ng sanlibutan? Nakikita mo ba lahat yan? Lahat ng kayamanan ng sanlibutan, nakikita mo? Lahat yan ay ibibigay ko sa iyo. Sino dati nagbigay niyan sa tao? Ang sabi ni Yahweh, lahat yan ibibigay ko sa inyo. Amen? Pero ngayon, si Satanas na ang nag-aalok. Amen. Ngayon, inaalok na ni Satanas sa Panginoong Jesus. Ang sabi ni Satanas sa Panginoon, kita mo yung kaharian ng mundong iyan? Dati sa tao iyan, ngayon akin na iyan. Amen? Kaya sabi ni Satanas, lahat yan ibibigay ko, kanino mang ibig ko. Ibibigay ko yan sa iyo basta sumamba ka sa akin. Ba? Wala na sa kamay ng tao. Yung ipinangako ng Diyos na mapagpapalang iyon na wala sa kamay ng tao, nasa kamay na ni Satanas. Kung nasa kamay na yan ni Satanas, edi si Satanas ang makapagbibigay sa iyo niyan. Amen. Pero ang sabi ni Satanas, hindi niya naman ipagkakait iyan sa tao, basta ang tao sumamba lang at maglingkod sa kanya. Amen. Inalok na ba kayo ni Satanas minsan yan? Sinabi na ba sa inyo ni Satanas yan? Lahat yan ibibigay ko sa iyo, basta sumamba ka lang sa akin. Sumunod ka lang sa akin. Diba? Kaya minsan tingnan niyo po, paano minsan yan nangyayari? Sasabihin minsan ni Satanas, pag panahon na ng eleksyon, ikaw ang iuupo ko dyan. Ikaw ang magiging mayor dyan. Diba? Tapos sasabihin ni Satanas, para ikaw ang maging mayor dyan, patayin mo yung dati. Dayain mo yung dati. Di po ba? Hindi niya naman maibibigayan ng ganun-ganun na lang mga kapatid sa ating Jesucristo. Amen? Mangyayari yon kapag ginawa mo yung gusto niya, kapag sinusunod natin siya. Amen? Alam natin na sa panahon po nito, minsan umiiral talaga po iyan. Amen? Dahil sa hangad ng tao na kung saan maghari, siya ang magmamay-ari ng mga bagay minsan sa mundo po na ito na inaalok ni Satanas, na ibinubulong ni Satanas sa kanya, lahat yan ay mapapasayo
Kung gusto mong sumikat, kung gusto mong makilala, kung gusto mong umangat, kung gusto mo na kung saan masigit ka kaysa iba, akong pakinggan mo. Kaya yan ang sabi ni Satanas sa Panginoong Hesus, lahat ng kaharian ng mundong iyan, ibinigay yan ng Panginoon doon sa tao. Pero makikita natin ngayon yung Panginoon na nag-alok, na nagbigay niyan sa tao, siya na ngayon ang inaalok ni Satanas. Na mga bagay pong iyan. Napunta iyan sa kamay ni Satanas dahil sa kasalanan. Amen. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Kaya lahat iyan ay napunta sa kamay ni Satanas. Ngayon, nais po dito, paano iyan maibibigay sa atin? Paano mapapasa atin iyan kung yan po ay wala na sa kamay ng Panginoong Hesus? Kung noon ay ibinigay yan sa kanila, lahat ng marating nyo, inyo iyan. Pangako ng Diyos, sabi niya kay Abraham, lahat ng abuti ng paningin mo, lahat yan ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko yan sa mga sa angkan mo, sa mga inapo mo. Nangyari lahat po iyan. Amen? Subalit ngayon mga kapatid, wala na sa kanila, nawala sa kamay ng tao, mga kapatid, at yan ay nalipat sa kamay ni Satanas. Kung wala na yan sa kamay ng tao, at nasa kamay na ni Satanas, paano pa yan ibibigay sa atin ng Diyos? Amen. Ni si Lord na nga, inaalok na nga niyan eh. Amen? Na para bagang sinasabi sa Panginoong Jesucristo, wala kang pagmamay-ari sa mundong ito. Akin lahat iyan, sabi ni Satanas. Amen? Pero hindi ko naman yan ipagdadamot sa iyo. Ibibigay ko din naman sa iyo yan, basta sa akin ka lang sumamba. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, Satanas, iisa lang ang dapat na sinasamba. Iisa lang ang dapat pinaglilingkuran at hindi ikaw yon, kundi mismo ang Panginoon at Diyos ng buhay mo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para po sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata ay 28 at talata po ay 16 o 17, ang sabi po, o talata ay 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Narinig niyo po, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, lumapit ang Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kung ang lahat ng kapangyarihan ay sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, wala na yan sa kamay ni Satanas, nasa kamay na yan ng Panginoong Hesus. Amen. At nangyari ang lahat ng ito nung ang ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad at sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay, ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, amen, sa langit at sa lupa. Kung ibinigay na yan sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng sinasabi ni Satanas, pagmamay-ari niya sa mundong ito, ngayon hindi niya na iyan pagmamay-ari na iyan ng ating Panginoong Jesucristo, nang siyang tunay na may likha ng lahat ng bagay sa daigdig po na ito. Amen. Kung yan po ay pagmamay-ari na ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesus. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay, yung sinabi ng Diyos kay Joshua na pangunahan mo ang bayang Israel papunta sa lupang pangako, at lahat ng mararating nyo na lupain ay ibibigay ko sa inyo. Habang nabubuhay ka, walang tatalo sa iyo at sasamahan kita. Yung pangakong iyon ay muli po na kung saan, mga kapatid, ay sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad nung ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Amen. Muli po yun na ipinangako ng ating Jesucristo na ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo,
ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan, sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kung ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, saan man dako, si Kristo'y naghahari sa mundong ito. Amen. Saan mang lugar, ang ating Panginoong Hesukristo ay naghahari sa mundong ito. Ando doon yung kanyang paghahari. Kung naghahari ang Panginoong Hesus sa mundo pong ito, saan mang lugar mga kapatid, dahil ang lahat sa dako sa mundong ito ay nasa ilalim na ng kanyang banal na kapangyarihan mga kapatid, saan ka man pumaroon, may pagpapalang nakalaan ang Diyos para sa iyo. Amen. Amen. Saan ka man makarating, may pagpapala dahil ang Diyos ang naghahari. Amen. Hallelujah. Amen. Masasabi mo bang kabiguan ang pagrating mo dito? Hindi. Dahil sa bawat lugar na mararating mo, may pagpapala dahil ang Diyos ay naghahari sa bawat lugar. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Ang kinakailangan lang, kung ang Diyos ay naghahari sa bawat lugar na marating mo, pag sumakitan mo lang, na ang paghahari ng Diyos mapasayo. Amen? Kasi minsan marami na pagdating sa ibang lugar nawiwili na lang sa kita. Amen. Puro na lang kita ang gustong atupagin. Wala na yung paghahari ng Diyos. Amen? Na kinakailangan, ang sabi nga po dyan, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Dahil kung ang Diyos sa lahat ng dako'y naghahari at kung tayo po ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos sa lugar po na iyan, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Amen? Hindi hahayaan ng Diyos na sa lugar na yan magkukulang ka sapagkat ang sabi niya, kapag tayo po'y inuna natin sa lugar na iyan, ay ang paghahari po ng Diyos ilagay sa ilalim ng paghahari ng Diyos ang ating buhay. Ang sabi niya, idarag sa atin araw-araw ang ating mga pangangailangan. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung sa lugar na yan, naghahari po ng Diyos ito, ang sabi ng Panginoong Hesus, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ibig na parating sa atin ang Panginoong Hesukristo na sa bawat lugar na marating din po natin, dalhin natin ang paghahari ng Diyos. Amen. Dalhin natin ang paghahari ng Diyos sa buhay ng maraming tao. Amen. Marami sa atin napapahamak minsan kapag tayo po, alam naman natin siguro yan, hindi naman lahat na nakakarating sa lugar na ito nagtatagumpay. Amen. May mga umuuwing bigo. Minsan iba hindi na makauwi. Di po ba? Anong dahilan, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo? Minsan ang isang dahilan dyan, ang nasusumpungan kasi natin na mga tao sa lugar na ito ay mga taong hindi pagpapala sa buhay natin. Amen. Amen. Bakit hindi sila pagpapala sa buhay po natin? Bagkus mga tao na kung saan ay nagiging dahilan sa ikakasira ng buhay po natin, sa ikakasira ng ating mga pangarap. Kaya nga tayo napunta sa lugar po na ito. Bakit hindi sila nagiging pagpapala? Kasi minsan ang ating nasusumpungan, mga taong wala sa paghahari ng Diyos. Amen? Para ang bawat lugar na marating natin, na ang lugar na yan ay maranasan natin ang pagpapala ng Diyos at yung mga tao sa lugar na yan ay magiging pagpapala din ng Diyos sa bawat lugar na mararating po natin, dalhin natin sa kanila ang paghahari ng Diyos. Amen? Kapag nadala natin sa kanila ang paghahari ng Diyos, ang mga tao na yan ay magiging pagpapala sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng mga taong iyan, ipaparana sa iyo ng Diyos, ipapadama sa iyo ng Diyos, mga kapatid, na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Amen? Ipaparanas yan sa atin ng Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, may mga tao tayo na minsan nadadala natin sa gawain ng Panginoong Jesus. Alam niyo ba yung mga tao na ikaw ang nagiging dahilan sa kanyang pagkakilala sa Diyos? Yan yung taong laging ikaw ang laman ng prayer niya. Amen.
Totoo po yan. Yung mga taong natulungan mo makilalang ating Jesucristo sa gitna ng kanilang mga suliranin, nadala mo sila sa ating Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng ginawa mong paglapit sa kanila sa Panginoong Jesus, naranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila, naranasan ang pagmamahal ng Diyos sa buhay po nila. Mga kapatid, yan yung mga taong sa tuwing nananalangin, kasama ka, laman ka ng kanyang mga panalangin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kinakailangan maging yung mga tao sa lugar na ating mararating ay maging pagpapala sa atin. Amen? Kaya sabi po, gawin nyo silang lingkod ng Diyos. Dalhin nyo sila sa paghahari ng Diyos o dalhin natin sa kanila ang paghahari ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang sabi po dyan, hindi ka matatalo. Ang sabi niya kay Joshua, hindi ka matatalo habang ikaw ay nabubuhay. Amen? Dito po sa pangako po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kabanata po ay 16. At talata po ay 17, sinasabi po ng salita ng Diyos o talata 16 hanggang talata 18, ito ang sinasabi po at sinasaad ng salita ng Diyos. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Purihin natin ang ating Jesucristo. Yung salitang hindi makakapanaig, ibig sabihin, hindi ka matatalo. Amen. Hindi ka matatalo. At anong sabi po dyan? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Tayo yung iglesia. Amen. Tayong mananampalataya, ang tinatawag na iglesia, tayong tinatawag na simbahan. Na ang isang simbahan, ang sabi po, kapag ang isang iglesia kagaya mo ay nakatayo sa isang matatag na pundasyon at walang ibang batong pundasyon, kapatid, kundi si Kristo. Amen. Ang ating Jesucristo, na ang sabi po dyan, habang ang isang Kristiyano nakaugnay kay Kristo ang buhay, ang sabi po, hindi makakapanaig sa Kanya kahit ang kamatayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung ating pinanghahawakan na dahil kay Kristo may buhay tayo na walang hanggan. Amen. Dahil sa pananalig natin sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. At ang sabi po, hindi yan kayang alisin ng kamatayan. Amen. Hindi iyan mawawala po sa atin. Hindi iyan kayang alisin ng kasalanan. Amen. Bakit po hindi kayang alisin ng kasalanan? Dahil ang ating kasalanan ay may kapatawaran. Amen. Na si Kristo, alam po natin, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang kabayaran ng ating kasalanan. Amen. Kaya, dahil binayaran niya na yung ating kasalanan, ang ating nagagawang kasalanan may kapatawaran na kasi bayad na. Amen. Maliban lang kung hindi ka magsisi. Amen. Wala naman sigurong nakaugnay kay Kristo ang buhay na kapag nagkasala ay hindi nagsisisi. Amen. Kaya ang sabi po, kahit kamatayan, hindi makapanaig sa iyo dahil oras na ikaw humingi ng tawad, patatawarin ka ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Ang ating Panginoon, isa lang lagi ang kanyang sinasabi sa atin. Lagi, Panginoong Jesus, binibigyan tayo ng pagkakataon na kung saan makapagsisi sa ating kasalanan. Amen? Binibigyan ng pagkakataon. Kaya kapag tayo binibigyan, ibig sabihin yan, anumang nagawa mong kasalanan ay hindi ka kayang dalhin sa kapahamakan dahil
oras na hiningi mo ng tawad, patatawarin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Marcos, Kabanata 16 at talata po ay 17, sinasabi po ay ang ganito mga kapatid, ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dyan, dumampot man ng ahas, uminuman ng lason, alam po natin, pag sinabing dumampot man ng ahas, dumating man sa punto, matukso ka magkasala. Amen. Madaya ka man minsan ni Satanas, at tila baga malason man ang ating isipan minsan ni Satanas, ang sabi po dyan, hindi ka maaano. Bakit po? Dahil bawat kasalanan na nagawa mo, kapag pinagsisihan mo, may kapatawaran. Amen. Amen. May kapatawaran. Pero ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon, huwag mo lang sagarin. Amen. Kapag oras na nakarinig mo ang mensahe ng Diyos na nananawagan sa iyo, na talikuran mo yung kasalanan ginagawa mo, huwag na maging matigas ang ulo mo. Narinig ko kanina yan sa malal na misa. Sabi po, huwag nang maging matigas ang ulo mo. Pakinggan mo ang panawagan ng Diyos at magbalik loob ka sa Kanya sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Hindi ka manot, sabi po dyan, gagaling ang mapatungan ng kamay mo, may taglay kang kapangyarihan na kung saan mga kapatid, isang kapangyarihan na hindi kayang pinsalain ng anumang gawa ng demonyo ang buhay mo sa daigdig na ito. Amen? Tinitiyak ng Diyos, mita ng kapangyarihang iyan, ang tiyak na tagumpay sa buhay mo. Pag sinabing tiyak na tagumpay, mga kapatid, hindi ka matatalo ni numan ang anumang pagpapalang inilaan sa iyo ng Diyos, dadaloy at dadaloy sa buhay mo. Amen. Darating at darating yan sa buhay mo na ang sino mang mapatungan na yung kamay ay gagaling. Hindi lang ikaw magiging daluyan ng pagpapala. Amen. Hindi lang ikaw ay pupunuin ng Diyos ng pagpapala, kundi ikaw ay gagamitin din ng Diyos para maging pagpapala sa marami. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, pagpapala ako sa buhay mo. Ano sagot? Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Amen? Totoo lang naman, di po ba? Kasi bawat isa sa ating naririto nakapagbibigay kalakasan. Ang sabi nga, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon tulad nito upang palakasin ang isa't isa. Amen? Di ba? Huwag niyong kaligtaan ang dumalo sa pagtitipong ito para palakasin ang isa't isa. Kita mo yan? Isipin mo na lang, pag wala ka, kung sino ang mga manghihina. Hindi ikaw ang manghihina. Amen? Kundi yung mga ando doon na umaasa ng kalakasan buhat sa iyo, lalong manghihina. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang ma-absent. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na tinitiyak ng Diyos ang ating tagumpay. Pangatlo po, ang sabi po dyan, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan, hanggang sa dulo ng daigdig na ito. Ito yung tunay na biyaya. Amen? Ang tunay na biyaya, yung pagsasama po ng Diyos. Hindi mo mararanasan ang biyaya sa lugar pong ito na inilaan sa iyo ng Diyos, na kung saan ang Diyos ay saan man dako ay naghahari, at habang ang Diyos ay naghahari sa isang lugar, may pagpapala talagang riyan na inilalaan po ang Diyos. Subalit hindi mo yan mararanasan kung sa lugar na yan, hindi mo siya kasama. Amen? Mararanasan mo lang iyan kapag kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa lugar na ikakapahamak mo kahit dahil saan man dako naroroon siya. Amen. Amen. Maliban lang kung sa lugar na yan, hindi mo siya bibigyan ng lugar
sa puso mo. Amen? Sa lugar na yan, hindi mo siya hinayaan na kung saan makasama sa buhay mo, maari hindi mo mararanasan iyan. Amen. Pero wala pang tao na sabihin mo sa katabi mo, sister, Sister, brother. walang lingkod na pinabayaan ang Diyos. Pinabayaan ng Diyos. Amen. Walang lingkod na pinababayaan ang Diyos, mga kapatid. Dahil kahit saan makarating ang lingkod, may nakalaan sa lingkod nito na pagpapala. Amen. Amen? Huwag ka lang lumayo sa paghahari ng Diyos. Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, dalangin ko lang, walang magpo-for-good na maghihirap. Amen. Lahat na magpo-for-good o uwing tunay na tagumpay ang dala-dala. Amen. Tunay na tagumpay. Dahil ang Diyos sa lugar na ito, mga kapatid, ay may inilaan para sa ikakatagumpay ng bawat isa. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Tapat ang Diyos sa bawat salita niya. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang pinakagalingan. Salita mo ang hahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Tapat ang Diyos sa bawat salita na hinati niya sa atin. Kalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Jesus, ikaw ang salita ng buhay. Tanging ikaw ang nagbibigay kahulugan sa aking buhay. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan namin, Panginoong Yesus, ang salita mo.
sa mga kadiliman ng buhay na aming pinagdadaanan, salita mo ang liwanag. Salita mo ang nagbibigay liwanag sa amin upang kami magiging matatag, magiging matapang, sa oras na kami may karamdaman. Salita mo nagbibigay kagalingan ang aming pinanghahawakan. Tulad ng sinabi mo sa mitan ng mga salita mong pahatid, kami ay naligtas at gumaling sa aming karamdaman. Salita mo nagsasabi na sa mga latay at sugat mong natamo kami iyong pinagagaling. Salita mo, O Diyos, na aming pinanghahawakan sa oras na kami may karamdaman at aming nararanasan ang kagalingan. Salita mo, O Diyos, na sa gitna ng kaguluhan, mayroon sa mundong ito na puno. Puro takot ang idinudulot at dala po sa amin. Salita mo lang ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Salita mo lamang, Panginoon. Ang salita mo, Panginoong Jesus, na nagsasabi, hindi mabibigo ang taong nananalig sa iyo, nararanasan namin, Lord. Na maraming suliranin, mayroon kaming pinagdadaanan. Nakikita namin hindi sapat ang aming lakas, hindi sapat ang aming pinangahawakan. Pero hindi kami nagkukulang. Dahil naririyan ang tulong mo sa oras ng aming mga dalangin, sa oras na kami ay tumatawag sa iyo. Panginoong Jesus, malayo man kami sa aming mga mahal sa buhay, nagiging matatag kami, nagiging matapang, dahil ikaw ang kasama namin sa lugar na ito. Dahil pinanghahawakan namin ang iyong mga salita, na saan man dako kami pumaroon, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Tutulungan mo kami. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Pagpalain mo ang bansa na ito, Diyos, ang lugar ng Hong Kong, Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang lugar na ito, Panginoon. Manatili sa lugar na ito, Ama, ang iyong paghahari, at ang lugar na ito ng Hong Kong, O Diyos, ay mapuno ng iyong pagpapala. Dalangin ko, Ama, ang paghahari mo sa lugar na ito, Diyos ng Hong Kong, masumpungan ang lahat ng OFW, Ama, na galing Pilipinas. Panginoong Jesus, ang paghahari mo sa lugar na ito. Nang ang mga pagpapalang inilaan mo sa lahat ng dilala mo sa lugar na ito, ay patuloy nilang maranasan, patuloy nilang matamasa dakilang Diyos, at dalangin namin pagpapala din po na pumuno para sa kanilang mga mahal sa buhay. Dalangin namin dakilang Diyos, ang mga salita mo, Panginoong Jesus, na siyang may kapangyarihan para ang paghahari mo'y masumpungan ng bawat isa, ang paghahari mo'y makarating sa puso ng bawat isa, O Diyos. Dalangin namin, Panginoong Jesus, salitang panatilihin mong sa lugar na ito ng Hong Kong ay patuloy naming marinig. Patuloy naming marinig. Patuloy na magiging laman ng puso po namin. Salamat, dakilang El Shaddai. Maraming salamat sa banal mong gawain. Maraming salamat din, alam mo kami sa banal mong gawain, dakilang Diyos. Maraming salamat. At dalangin namin, dakilang Diyos, hindi lamang kami, kundi dalangin namin, Ama, tulungan mo kaming madala pa ang wala sa banal mong gawain. Tulungan mo kami, Ama, ang wala pa sa paghahari mo sa lugar na ito, Ama. Tulungan mo kaming madala namin sila sa paghahari mo. Maranasan nila ang pagpapala mo, Diyos.
maranasan nila na sa lugar nito may Diyos na tunay nagmamahal sa kanila. Salamat, Ama naming nasa langit. Dinggin mo nawa ang dalangin ngayon ng bawat isang naririto. Ang bawat isang nakatayo sa iyong banal na harapan, dakilang El Shaddai. Pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo, ipagkaloob mo nawa ang kanilang kahilingan. Panandalian tayong manahimik at sa pananahimik natin, hingin niyo sa Diyos ang ibig ninyo. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng bugtong mong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon tagapagligtas, na pinagkalooban mo ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa kanyang pangalan, hinihiling ko po, ipagkaloob mong kahilingan ng bawat isa ngayon. Ipagkaloob mo, Ama, ang kanilang kahilingan. Batid mo ang suliranin, meron sila sa kanilang trabaho, suliranin para sa kanilang pamilya, mari asawa, anak o magulang, Panginoong Hesus. Tulungan mo sila, Panginoong Hesukristo. Ipagkaloob mo ang tulong na kanilang hinihingi. Ipagkaloob mo, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, salamat. Salamat. Nananalig kami na ang kahilingang ito, hindi mo ipagkakait sa amin. Ipagkakaloob mo sa bawat isa. Maghari ka, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Habang kami naririto sa bansa o sa lugar, samahan mo kami. Tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Patuloy mong biyayaan ang lahat, Ama, ng magandang kalusugan, kalakasan, pagalingin sa anumang karamdaman, at patuloy kaming baluti ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at kasihan at pagharian ng iyong banal na Espiritu. Amin ang inaangkin, Ama, ang lahat ng kahilingan ngayon ng bawat isang naririto, nakasulat mo o hindi, dakilang Ama, lahat yan ay pinagkaloob mo na sa amin. Magyang kagalingan ng tita ko po, Diyos, amin ang inaangkin, ay pinagkaloob mo na dakilang El Shaddai. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at taos puso naming pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin habang kayo naririto sa Hong Kong. Ang biyaya ng Diyos ay patuloy pumuno sa buhay ninyo. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigla. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigla. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina ay lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina ay lalakas, ang duka ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Brother and sister, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Siyang naghahangad ng pagkopkop ng kataas-taasan,
at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo kang tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitang. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ay pagsanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan pagluso pagsapit ng araw. Ni sa anupamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsagalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabaksi, di ka maano sa mga serpenteng iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuman taong ako'y kilalnin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasakluan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na tatamuhin nila'y karigtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako sa mga balang upang salantain ang pain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sanalingang ang bayan nito ng aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Thursday and see you tomorrow.